Ang Sogod Bay nasa Southern Leyte. Ito yung pinakadulo sa Visayas. Ang susunod na is Surigao, which is in Mindanao. Ang bibisitahin natin ay yung mga towns na nasa paligid ng Sogod Bay. Ang pinakauna kong ginawa, naghanap ako ng contacts sa tourism. Ang swerte ko naman kasi nireplyan ako ni Ma'am Karen Thiopes. Siya ang Regional Director ng Tourism ng Southern Leyte. Binigyan niya ako ng dalawang names, si Gigi Garces tsaka si Juniver. Si Juniver talaga yung gumawa ng itinerary ko dito sa Sogod Bay. Siya yung nag-suggest kung saan ako pupunta at kung sino din yung mga contact persons sa bawat lugar na pupuntahan ko. Sobrang detailed at organized yung itinerary na binigay ni Juniver sa akin. Pagbaba ng Tacloban Airport, nagtanong kagad ako sa loob kung ano yung pwede kong sakyan papunta dun sa terminal ng van papunta sa Maasin. Ang pwede ko daw sakyan ay taxi na nagkakalaga ng 400 pesos fixed fare. Nagtanong-tanong din ako, meron din nag-van na nag-offer sa akin na 100 pesos lang daw. So sinakyan ko na yon. Kung mag-jeep daw ako, mag-iilang lipat din ako. Kaya medyo hassle dahil marami akong dalang gamit. Kaya pumayag na ako dun sa van, sabi niya 100. Ang lapit lang pala nung 7-Eleven kung saan ako sasakay ng van papunta sa Maasin. Siningil niya ako ng 200 dahil malaki daw yung bag ko. So pumayag na ako doon dahil mas mura pa rin siya kaysa dun sa taxi. Nalaman ko later on na meron palang Maxim na ride-hailing app na hindi naman sa akin nirekomenda dun sa loob ng airport. Ako yung unang-una sa van, kaya naghintay pa kami ng mahigit 1 oras para mapuno yung van. Halos 5 oras din ang biyahe papunta sa Maasin. Kaso, wala pa yatang 1 oras, masakit na yung tuhod ko kasi sobrang sikip talaga ng van. Parang first time ko itong na-experience sa biyahe na sobrang sakit talaga ng tuhod ko dahil sa sobrang sikip ng van. Napansin ko, sa biyahe from Tacloban to Maasin, halimbawa may mga naglalakad sa gilid ng kalye or merong mga mas babagal na sasakyan, binubusinahan ng mga drivers. Pero hindi sila na-o-offend. Sanay sila. So yung mga mababagal na sasakyan, kapag nabusinahan, kusa naman silang gumigilid. Hindi katulad sa Maynila na mabusinahan lang, nagagalit na kagad ang mga motorista. Pagdating sa Maasin, hinanap ko kagad yung multicab papunta sa Padre Burgos. Nilagay ko kagad yung gamit ko sa harap, doon na ako mauupo. Tapos yung malaking bagahe ko, nilagay ko sa loob ng multicab. Tapos nagpaalam muna ako sa driver na bibili lang ako ng tanghalian. Actually, snack. Nakakita naman ako ng potato corner tsaka calamansi juice. Dinala ko na siya sa multicab at doon na ako kumain. Dahil in 15 minutes, umalis na rin kagad yung multicab. 1 oras lang ang biyahe papunta ng Padre Burgos. Dumiretso kagad ako sa munisipyo. At hinanap ko si Engineer Emmanuel Gulay. Siya kasi yung binigay na contact person sa akin ni Juniver. Matapos akong i-orient ni Engineer Gulay, naghanap muna ako ng mapapagtanghalian. Ang nakita ko is M&M's Kitchenette. Okay naman yung tapsilog nila. Masarap. Kaya nasatisfy naman ako. So malapit lang siya sa munisipyo. Tapos sinamahan ako ni Engineer Gulay dun sa habal-habal na kinausap niya para magdala sa akin dun sa mga pupuntahan ko na sites. Ang pinakauna kong pinuntahan ay yung Santa Sofia Canal. Itong lugar na to, dinedevelop nila, lalagyan nila ng bangka na merong kainan, tapos may mga tutugtog. Parang Lubok River din siya. So, magiging tourist site. Tapos yung mga gilid ng Santa Sofia Canal, lalagyan nila ng mga establishments na pwede kang maupo, kumain, tapos pwede kang magstay doon, antayin mo yung sunset. Ang sunod kong pinuntahan yung Moro Watchtower. Meron itong historical significance dahil dito mismo yung nagbabantay ng Sogod Bay para sa mga Moro na magtatangkang sumalakay noong unang panahon. Bago bumaba ang araw, nagpunta ako sa Tangkaan Beach. Yung tangkaan, galing siya sa word na tangka or attempt. Kasi dito naunsyami yung pagsalakay ng mga Moro or yung pagtatangka nila na sakupin ang Padre Burgos. Dito, minit ko si Pieta. Siya yung tumulong sa akin sa mga ilang sites na bibisitahin ko sa Padre Burgos at siya din yung nag-reserve nung inn na tutulugan ko sa Padre Burgos nung gabi na ito. Maganda yung beach dito, hindi pinong-pino yung buhangin pero malinis siya at malinaw ang tubig. Meron ding mga rock formations. Popular ito sa mga local at pati sa mga international na divers dahil sa coral reef at yung mga lamang dagat.
Sayang wala akong chance na makapag-dive sa Padre Burgos. Meron pa man ding dive operator. Madilim na nung nagpahatid ako sa Dos Hombres Inn. Nag-check-in muna ako tapos nagbayad na ako ng 1.5. Medyo may kamahalan dahil maliit lang yung room tapos hindi siya ganun ka-updated. Medyo luma na. Pero okay naman siya, malinis at air-condition. Pero namamahalan ako sa 1.5. Pagkatapos kong mag-unpack, maligo, naghanap-hanap ako ng makakainan ko ng dinner. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakasalubong ko. 3 yung napagtanungan ko at iisa yung tinuro nila. MDJ Grill and Restaurant. May mga nakaparada na kotse, tapos malaki din yung lugar. So umakyat ako, tapos yung may mga tables na na-occupied, pero may tables din na pang-2 tao lang, so doon ako pumesto. Nag-order ako ng baby back ribs. Siyempre naman, treat ko yung sarili ko kasi mag-isa lang naman ako, so bakit hindi? Kaso, na-disappoint ako pagdating ng baby back ribs. Kasi ang idea ko ng baby back ribs, yung, alam mo yun, yung fall off the bone. Pero pag serve sa akin ng baby back ribs, nakatanggal na siya sa buto. Pero nandun pa rin yung buto. Tapos yung sauce ng baby back ribs, imbis na sauce, nagmukha siyang sabaw. Nung pagtikim ko, medyo masarap siya, pero hindi siya same nung baby back ribs na natitikman ko sa ibang restaurants. Pero okay naman yung service dahil mababait naman yung staff. Nagbalik na ako sa Dos Hombres Inn para magpahinga dahil sa medyo napagod din ako sa buong araw na biyahe. Maaga akong gumising. Nasa pantalan na ako ng alas 7 ng umaga para sumakay ng bangka papunta sa Limasawa Island. Maraming pasahero papunta ng Limasawa Island dahil Sabado. Karamihan ay mga bakasyonista sa kalapit din lugar ng Southern Leyte. Nakisabay na rin ako sa pagpila nila sa bilihan ng ticket. 115 ticket tapos merong 65 pesos na environmental fee. Nakapwesto naman ako ng maganda sa bangka tapos tumagal yung biyahe ng halos 1 oras din. Pagdating sa Limasawa Island, sumakay ako ng tricycle tapos nagpahatid ako sa munisipyo. Nakalimutan ko na Sabado. So pagdating ko sa munisipyo, walang tao. So tinatawagan ko si Richard, yung binigay sa akin na pangalan ni Ma'am Remehilda, Tourism Officer ng Limasawa Island. Dinala na ako ni Richard sa Nutrition Center ng Limasawa Island. And since weekend, wala naman tao doon, si Ma'am Remy Salomon nag-offer sa akin na doon na daw ako magstay sa Nutrition Center ng Limasawa. Meron siyang bed at meron ding electric fan. May sariling CR. So, maganda naman. At siyempre, nakatipid ako ng isang gabi. Naghanap ako ng makakainan. Kasi kadadating ko pa lang, hindi pa ako nag-aalmusal. So, meron naman sa akin, nagrekomenda ng isang tindahan. Tapos pumunta ako doon. Wala pang luto si nanay. Pero nakita ko meron siya sa kanyang cabinet na fried chicken. Sabi niya kahapon pa daw yon. So, nakiusap ako kay nanay na kung pwedeng initin na lang. Magluto na rin ng fried egg. So, yun na yung inalmusal ko. Pagkatapos ng agahan, kumuha ako ng tricycle, nagpahatid ako sa Dakdak Beach. Medyo makulimlim at medyo umaambon. So, tsumitsyempo pa ako para makapagkuha ng litrato. Siyempre, hindi ko rin sinayang yung pagkakataon na makipag-usap sa mga locals ng Limasawa. Maganda yung beach, pero hindi pino yung buhangin, pero puti. Tapos, makulimlim, maalon, pero kita mo naman na malinis yung tubig. Malinis pa yung dagat. Maraming bisita ang Dakdak nung araw na yon dahil weekend nga. Nagpaabot na ako ng tanghalian, pero hindi muna ako sumabay dun sa mga taong nagla-lunch dun sa kanilang restaurant. Yung dami ng tao nung umalis na sila after lunch, saka lang ako pumunta dun sa restaurant. Nag-order ako ng sinigang na hipon, kanin, tsaka coke. 300 yung sinigang. Sabi ko, well, resort naman ito, okay lang yung 300 kasi halos ganun na rin ang presyo sa Manila. Ito resort pa. Tapos nagulat ako nung sinerve. Isang kaldero pala, hindi pala siya pang isang tao. Parang kaya niya hanggang 3 to 4 persons. So sobrang mura nung 300. Alam ko namang hindi ko kayang ubusin, kaya kumuha lang ako ng konti para sa sarili ko, tapos in-offer ko dun sa isang pamilya na nakasabay ko, yung natira ko na isang kaldero pa. Siyempre, masaya nilang tinanggap yung sinigang na binigay ko. After lunch, nakapagkuha pa ako ng litrato dahil medyo umaraw. Pagkatapos nun, kumuha na ako ng tricycle. Ang pinuntahan ko next is yung Magellan's Shrine at Magellan's Cross. Maganda ang nilalaman ng Magellan's Shrine.
Marami kang information na makukuha. Tapos, meron pang taga-tourism na nag-e-explain nung history ng lugar. Yung Magellan's Cross, hindi masyadong scenic din. Tapos yung mismong cross, na-overpower na siya ng mga puno sa likod. Halos hindi mo na siya makita dahil na rin sa madilim yung paligid. Itong Island Lagoon Resort nakakagulat kasi maganda yung site. Ang linaw ng tubig, malinis, tapos ang gaganda ng rock formations. Kitang-kita dahil overcast ang langit. Medyo konti din lang ang turista dun sa Island Lagoon Resort. At karamihan sa kanila, taga Leyte din. Pagkatapos sa Island Lagoon, dinaanan ko na rin yung lighthouse na malapit lang dito. Hindi siya ganun ka-scenic. Tapos medyo madilim na, pero kinunan ko na rin siya ng konti. Natapos ang araw, nagpahatid na ako ngayon sa malapit sa nutrition center. Pero sinabi ko sa driver na idaan muna ako sa isang makakainan. Rekomendasyon niya, ibinaba ako ng tricycle driver sa Pink Apple and Natalie's Restaurant. Medyo sinuwerte ako dahil nandun yung may-ari, so nakapag-usap pa kami tungkol sa kung ano ang ma-offer ng limasawa. Ang sabi niya sa akin, sikat daw doon yung dried pusit. Kasi doon daw mismo talaga ginagawa. Dahil yun ang rekomendasyon niya, yun ang in-order ko. At hindi naman ako na-disappoint. Masarap siya, hindi siya masyadong maalat, at hindi rin siya malansa. Perfect sa kanin, tapos mura pa. Pagkatapos ng hapunan, bumalik na ako sa nutrition center para magpahinga. Maaga akong sumakay ng bangka, pabalik ng Padre Burgos. Pero dahil konti pa lang yung pasahero, dumaan pa kami sa Island Lagoon Resort para sumundo ng ibang pasahero. Lagpas 1 oras din yung hinintay namin para dun sa mga pasahero galing sa Island Lagoon Resort. Pagbalik ng Padre Burgos, nag-almusal lang ako dun sa M&M's Kitchenette, tapos naghintay na ako ng bus papunta ng Malitbog. Dahil linggo, nahirapan akong sumakay ng bus papuntang Malitbog. Kaya nagpasya na lang ako na magrenta na lang ako ng tricycle. Pagdating doon, sinundo ako nung guide ko na nakamotorsiklo, si Juan Mind. Sabi ni Juan Mind, maganda daw doon, parang Palawan. Nag-hike kami ng siguro less than 1 hour. Tapos pagdating doon, medyo na-disappoint ako doon sa Bonot River. Una, hindi flowing yung river, medyo stagnant yung tubig. Tapos may mga ilang parts na yung mga nakalutang na, although dahon at mga natural na kalat, hindi siya mukhang malinis dahil yung tubig hindi umaagos. Pero yung lugar, maganda naman, pero maliit siya. Okay siya for picnic. Maganda siyang bisitahin ng mga turista na gusto mag-picnic na mga taga-ron din lang. Kung katulad ko, na taga Maynila or galing pa sa malayo, medyo madidisappoint kung yun lang yung pupuntahan sa Malitbog. Maganda yung simbahan sa Malitbog, kaya lang nagkamali ako ng oras ng punta. Mas maganda yata kung umaga akong pumunta dahil yung araw nasa likod na nung simbahan nung hapon. Nagkuha pa rin ako sa labas at sa loob, pero syempre, mas maganda sana kung yung araw nasa tamang posisyon. Pagkatapos sa simbahan, hinatid na ako ni One Mind dun sa sakayan ng bus papunta sa Sogod. Kasi ang next destination ko dapat is yung Agas-Agas Bridge. Pero dahil medyo late na, feeling ko masyado akong gagabihin, nagpasya ako na ipagpaliban muna ang Sogod o yung Agas-Agas. Pagsakay ko, dumiretso na ako ng Liloan. Natagpuan ko kagad yung Sea Breeze Hotel sa Liloan. Nirekomenda din to sa akin ng tourism officer. Mas mura dito, 1,100 per night lang. Mas malaki, tapos mas bago, tsaka mas maliwanag. Tapos sakto din, malapit lang sa Baywalk yung Sea Breeze Hotel. So naglakad lang ako papunta sa Baywalk para maghanap ng makakainan ng hapunan. Bisperas pala ng fiesta nung araw na yon, kaya ang dami na ring tao. Tapos marami na ring mga tindahan sa paligid ng Baywalk. Umorder lang ako ng inihaw na manok, rice, tsaka coke. Tapos bumili rin ako sa kalye nung Hawaiian mango daw. Ang laki niya. Yun yung appetizer ko
bago ihain yung aking inihaw na manok. Medyo masaya yung paligid, maraming tao. Gusto ko pa sanang magstay para mag-observe. Kaya baka masyado akong mapagod dahil meron pa akong 5 araw na natitira. Chapter 5, Liloan Beaches. Sumakay ako ng tok-tok papunta sa Crescent Beach sa Liloan. Hindi daw kasi kaya ng ordinaryong tricycle yung mga paakyat baba na kalye papunta sa Crescent Beach. Tama naman, medyo matatarik nga yung mga kalye papunta dun sa Crescent Beach. Nakarating ako sa Crescent Beach na katabi rin lang pala nung Paradise Beach, yung isa pang site na nasa listahan na binigay sa akin ni Junifer. Mas maliit ng konti yung Paradise Beach kaysa dun sa Crescent. Yung Crescent medyo mas madami siyang mga nakatayo na tulugan at meron din siyang mga huts by the beach. Naghintay ako ng kaunti ng tricycle dun sa labas ng Crescent Beach para magpapahatid sana ako sa Bituon Beach. Yung kasing Crescent Beach at Bituon Beach na nase-separate siya ng bundok. Ang tagal ko naghintay, more than 30 minutes, wala pa rin dumadaan na tricycle. So nagpasya na ako na mag-hike. Nilakad ko yung papunta ng Bituon Beach. Ngayon, medyo napasubo pala ako kasi paakyat pala, puro paakyat. Galing ako ng Crescent Beach Resort, papunta ako ng Bituon. Hindi siya kayang lakarin from the beach. Kailangan kong umakyat ulit sa kalye. Bundok. Ang taas, kita nyo naman yung taas niya sa sea level. So, kakapagod, pero okay lang. Kaya pagdating sa Bituon Beach, pagod na pagod ako. Ang una kong ginawa, nag-order kagad ako ng Southern Style Fried Chicken. So, habang hinihintay ko yung niluluto, nagsimula na akong magkuha ng pictures. Naging subject ko yung 2 bata na naglalaro sa mismong beach. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta naman ako dun sa kabilang beach, yung Bulahan Beach. Yung Bulahan, maganda rin. May mga rock formation na wala sa Bituon Beach. Meron siyang mga pathway na papunta dun sa parang hidden beach, parang secret beach. Pero yung Bulahan, kung gusto mong mag-CR, kailangan mo pang umakyat dun sa mismong resort. Kasi yung nasa baba niya, mga hut, pero wala silang CR dun sa baba. Kaya kung magsi-CR ka, aakyat ka pa. Medyo nakakapagod. Pagkatapos ng Bituon at Bulahan Beach, lumabas na ako at naglakad-lakad sa highway at naghintay ng tricycle. So, ayoko din sayangin yung oras ko sa paghihintay, kaya medyo naglakad-lakad na ako. Inabot na ako ng 2 oras sa paglalakad sa init ng araw, tanghaling tapat, tapos wala talaga, puro paakyat pa yung kalye. Compare nyo na lang yung puno dun sa kalye. Ay, pagod na ako. Tapos biglang may dumaan na isang nakamotor. Wala siyang angkas. Nag-offer naman siya. Siyempre, hindi naman ako tumanggi dahil 2 oras na nga ako naglalakad. Tapos, ibinaba niya ako, malapit na din sa highway, sa isang sabungan. Doon marami talagang tricycle pa. Tapos, ayaw niyang tumanggap ng bayad. Siyempre, nagpasalamat na lang ako. Sumakay ako ng tricycle, tapos nagpahatid ako sa Tagbak Marine Park. Nung pagdating ko sa Tagbak, medyo uminom muna ako ng malamig na tubig kasi talagang pagod na pagod ako doon sa 2 oras na hiking ko ng tanghaling tapat. Medyo hinintay ko pa rin na bumaba ng araw ng konti bago ako magkuha ng pictures. Tapos yung mga tao dun sa labas ng Tagbak Marine Park, binigyan nila ako ng parang muffin. So nag-snack muna ako, kasabay sila, kwento-kwento. So masaya kasi ang friendly naman ng mga tao. Tapos pumasok na ako sa Tagbak Marine Park. Nagbayad ako ng entrance, tapos nag-shoot na ako. Meron akong na-meet na isang pamilya na yung tatay nila is British. Tapos yung babae is from Leyte. Tapos syempre, dahil nandun sila, naging part na rin sila ng mga kuha ko. Maganda yung Marine Park. Kaso, may ilang parts na malapit sa baybay na medyo maraming kalat. Mahirap din talagang linisin yung ganong lugar. Napakalaki niya. Pero yung walkway na medyo nandun sa labas ng dagat, malinis naman siya. Bago ako umalis ng Tagbak Marine Park, yung nakausap ko yung taga-tourism, tapos nirekomenda rin niya sa akin na pumunta ako sa Molopolo Beach. Maganda din daw yon. Siyempre, hindi ko tatanggihan yon dahil may oras pa naman ako. Tapos it turns out,
meron palang mga grand alumni homecoming. So, ang dami-daming tao dun sa Molopolo na nag-celebrate ng reunion. Nakisaya na lang ako. Alam ko wala naman ako masyadong makukuhunan na dahil punong-puno talaga ng tao. Marami ding nag-imbita sa akin na kumain, na uminom, tapos yung iba, nagpa-picture din sa akin na kinontak na lang nila ako pagbalik ko ng Maynila. Siyempre, binigay ko yung pictures nila. Pagbalik ko ng Sea Breeze Hotel, nagbayad ulit ako para sa isa pang gabi. Nagdalawang overnight ako doon kasi medyo maganda talaga siya. Tapos marami akong na-explore sa Liloan. Malinis, maganda yung beach, at magaganda yung view. Chapter 6, Pintuyan. Pintuyan yung next destination ko. Ito yung medyo pinakadulo na. Sumakay ako ng van mula sa Liloan Port. Tapos sinabi ko dun sa driver na mismong sa munisipyo ako ihatid. Nasa part siya ng Panaon Island. Ang Liloan, nasa Panaon Island din. Yung Pintuyan, mas baba pa siya ng Liloan. Hinanap ko kagad si Engineer Alapag kasi siya yung tourism officer ng Pintuyan. Nakausap ko na rin siya bago ako pumunta doon. Pinakilala kagad niya ako sa staff niya, tapos niyaya niya ako na mag-almusal ng bulalo sa katabing karenderya. Si Engineer Alapag mismo ang nag-guide sa akin sa Pintuyan. Ang una namin pinuntahan yung Kaningag Mountain Resort. Napakalaki. Ang dami mong pwedeng puntahan sa Kaningag. Meron silang accommodations, meron silang swimming pool, tapos meron silang mga park, meron silang mga installation na magagandang upuan, tapos meron silang nung malaking kamay na pwede ka talagang picture taking. Tapos dun sa kamay na yon, actually dun sa hill na yon, kitang-kita mo yung Surigao Bay. Siguro kahit gaano kalaki yung grupo na dalhin mo sa Kaningag Mountain Resort, kaya niyang ma-accommodate. Malaki talaga yung lugar. Isinama din ako ni Engineer Alapag sa isa niyang kaibigan na merong kakaiba na garden. Hindi ito open for public, pero kinukumbinsi siya ni Engineer na i-open sa public kasi nga, yung may-ari ng garden, ang dami din alam tungkol sa halaman. Tapos ang gaganda ng mga halaman niya. Ang Pintuyan nga pa, sikat siya. Welcome to Pintuyan, Southern Leyte! Tatlo kasi yung sikat sa Pilipinas na nagpapakita ang butanding. Donsol, Oslob, at pangatlo itong sa Pintuyan sa Leyte. Pero nung pumunta ako, hindi pa season ng butanding. Kaya medyo sayang din yung punta ko dahil wala man lang ako nakita na butanding. Pero dinala niya ako dun sa resort kung saan madalas din daw magpakita yung butanding. Kumain kami ng tanghalian sa Pintuyan Marine Park Resort na si engineer din ang nagpahanda. Nag-shoot din ako underwater ng mga corals and isda. Pero yun nga, nanghihinayang ako dahil walang butanding. Pagbalik ko ng resort, nandun na ulit yung van ng tourism. Sumama na ako pabalik sa munisipyo. Pagkatapos, dinala ako ni Engineer Alapag kasama yung staff niya. Pumunta kami sa Baywalk. Doon siya nagpahanda naman ng hapunan. Yes, care of pa rin ni Engineer Alapag. Tapos doon na ako nagpagabi. Ngayon, doon na rin nagpaalam sa akin si Engineer Alapag dahil hindi na kami magkikita kinabukasan. Chapter 7, Agas-Agas Bridge. Meron ng tricycle na naghihintay sa akin ng alas 5 ng umaga. Pagkatapos, dinala ako ng tricycle kung saan ako dadaanan ng van. So yun, naka-reserve na nga ako ng 2 seats dun sa van papunta ng Sogod. Pagdating ko ng Sogod, dumiretso kagad ako sa Jollibee. Hindi pa ako nag-aalmusal noong time na yon. Naghanap naman ako ng tricycle, pwede kong maharentahan papunta sa Agas-Agas Bridge. Ang Agas-Agas Bridge, ito yung tallest bridge in the Philippines. Offer sa akin is 900 pesos. Medyo mataas siya, medyo namamahalan ako. Tapos may mama ako na nakausap sa harap ng Jollibee na nag-offer siya sa akin na ihahanap niya ako. Ang offer sa akin is 600 lang. Siyempre, pumayag na ako dahil mas mura siya. Yung habal-habal, itinali niya yung tough case ko na malaki sa gilid ng motorsiklo niya. Yung pagkakatali niya talagang hindi umaalog. Secure na secure. So yun, nagpunta kami ng Agas-Agas Bridge. Medyo may kalayuan din pala. Kaya pala ganun kalaki ang sinisingil sa akin. Pagdating sa Agas-Agas Bridge, nagpaalam ako dun sa mga sundalo na nakabantay. Kasi may mga sundalo kagad na nakabantay dun sa dulo ng bridge. Tapos sinabi ko yung gagawin ko.
At mababait naman sila, pinayagan na agad nila ako. Tapos sinabi lang nila, binili nila, na huwag kong kukunan yung kampo ng mga militar. Ang taas pala talaga ng Agas-Agas Bridge. Kaya ito yung tallest bridge in the Philippines. Medyo nakakalula siya. Medyo sulit na rin yung 600 dahil ang layo pala talaga nung Agas-Agas Bridge. Chapter 8, Going Home. Medyo maaga ako natapos sa Agas-Agas Bridge. Pagdating sa Sogod, sumakay kaagad ako ng van papunta ng Tacloban. Nadinig ko sa mga pasahero na magpapahatid na sila mismo sa airport. Kinabukasan pa ng gabi yung flight ko pabalik ng Manila. Naisip ko na magpahatid sa airport para subukan ko na rin na magpa-rebook para dun sa gabi na yon. 4-5 yung kailangan kong bayaran sa PAL. Parang magbabayad na rin ako ng isang ticket. Sinabi ko dun sa PAL na hindi na lang ako magpaparebook. So lumabas na ako ng office ng PAL, tapos iniisip ko bigla, magbabayad ako ng hotel. Minimum 2.5 to 3.5. Kasi syempre, city na to. Kakain pa ako ng tanghalian, hapunan, agahan, tanghalian, at hapunan ulit. Medyo malaki din yung magagastos ko kung mag-overnight pa ako sa Tacloban. Hindi naman maganda ang experience ko sa Tacloban Airport, nagpasya na lang ako na, sige, kakagatin ko na yung 4-5 na rebooking fee. Nakauwi ako ng walang aberya at satisfied ako dun sa biyahe ko sa Southern Leyte. Siyempre, meron din akong mga ilang bagay na hindi ako satisfied, katulad ng Tacloban Airport, tsaka dun sa Malitbog. Pero overall, yung experience ko sa Southern Leyte ay napakaganda. Kahit taga Manila ako, napakagandang destinasyon ng Southern Leyte.